Ayan, isang mapagpalang magandang gabi sa inyong lahat. Ngayon ay September 3, 2025 at ang oras ay 7:54 p.m. Purihin ang nagsugo, hindi ang mga sinugo. Una at higit sa lahat ay wala mo na akong sawang aking itinataas, pinupuri, dinadakila, nilulwalhati, pinasasalamatan, sinasamba ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang banal na espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon na ito. From the north, east, west, south. Mabuhay, mahalika Kingdom of God, the Lufasug Sulu Empire, Darul Islam, the 11 countries, 1C, at mabuhay nagmumula sa perlas ng silanganan ng sikatan ng araw. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng kaliwanagan, katotohanan, kaunawaan, kapayapaan, katarungan, kapatawaran, pag-ibig ay sumasa atin lahat. Nais ko munang pasalamatan kayo sa lahat ng inyong mga panalangin, sa inyong mga pagtsatsaga, sa inyong mga kalooban, no, na mga galing sa inyong puso, no, sa lahat ng mga tumutulong at sa mga tutulong pa, dahil marami tayong mga ginagawang preparation. Okay, hindi ko na ito patatagalin pa. Na-notice ko, kayo ba na feel ninyo ang sistema ng hustisya sa ating bansa ay tila ba para bang sistemang kagaguhan? Sorry ha. No? Dahil itong mga nangyayari sa kanila, no? Paikot-ikot, hindi na ako magpaligoy-ligoy pa. Itong ating pamalaan, kayo alam niyo yan na mga viewers ko. Nung mga nung mga nakaraang taon, alam nyo yung mahal nating PBBM is talagang kaliwat kanan ang mga rally, no? So, akala ng iba mapapababa na siya, but I, Lidimin Canuto, declared, hindi or walang sinuman ang pwede makapagbaba sa kanya, maliban kung ito na ngayon. Okay. At this time, ang ating government sa pamamagitan ng mga behind the scene na mga taong, ginagamit or naging tulay nila to communicate with us. I, Lidimin Canuto, declared, nabagalan ako sa inyong mga kaartihan, no? Nabagalan ako sa inyong mga kaartihan at nabagalan ako sa inyong mga paligoy-ligoy. Anak ng tinapa. Alam nyo, sa totoo lang, ang galing nyo talaga makipaglaro, but katulad ng sinasabi ko, nagkamali kay Lidimin dahil akala ninyo si Lidimin ay syunga-syunga, no? To make the story short, siguro naman lingid sa kaalaman ninyo na itong mga nangyayari sa ating mga kaliwat kanan, nakakatuwa lang itong mga to eh. Alam niyo kung bakit? Yung una, yung nag-imbestiga, di ba meron dyan, akala na maabaw sa mga corruption, akala mo tapang-tapang na ganito, no? Ito yung mga sinasabi ko. Did you remember yung sinabi ko? Kung sino pa yung mahilig mga ganon, baka mamaya sila pala hindi dapat tularan. So tingnan nyo naman. Ang inuusig at nag-uusig. Hay nako, palibasa kasi isang mundo lang ang ginagalawan nyo. Hindi ko naman nila lahat, but most of them ay magkapareho nga kayo ng mga kulay ng inyong mga balat at dugo. No? Pati inyong mga budhi, mga maiitim ang mga budhi, walang makakonsensya, no? Araw-araw na lang nandyan yung mga bangayan ninyo, etc. Kung totoosin, no? Yung mga kaso na panahon ng mga Jose Pidal, nila Cory Aquino, until now, meron bang nahatulan? Tapos pag makulong labas, anong klaseng justice ang sa atin? At this time, ito na, marami na naman tataasin yung kilay, but si is to believe kayo, di ba? At talagang gusto nyo talaga na yun bang mga kayabangan ninyo? Ngayon, dadagdagan natin yung mga kayabangan ninyo. Ay, Lidimin Canuto declared, kapag hindi pa kikilos ng tama ang ating gobyerno,
sa itong mga nangyayaring mga korupsyon, no? Hanggat itong bago magkatapusan itong taon na ito, sinisigurado ko sa inyo. Ulitin ko ha, maliwanag ha, magtanggal ka na matutulit dyan. I, Lidimin Canoto declared, kayo pinagbigyan ko na kayo. No? Alam ko marami na naman magtataas inyo ng kilay to eh. Kapag ang ating mahal na Pangulo, PBBM, si Manong PBBM, mag-iinarte pa kayo dyan. Sinabi ko na sa inyo, the gentleman's agreement, the original gentleman's agreement, panahon pa po yan ng The Lost Sultanate of Sulu. At ang may hawak niyan, walang iba kung hindi in behalf of family Amil Hasan. Walang ibang may hawak niyan kung hindi itong pamilyang Amil Hasan in behalf of Sultan Hajula Amil Hasan. Nasa kanila po ang original gentleman's agreement. And the gentleman's agreement, kaakibat po yan ang isang bagay na the top secret clock with secrecy. Itong mga nagko-commodities na puro ang gagaling ninyo fighting faith, hindi yata naiintindihan ang fighting faith ni Marcos, ni FEM Senior, no? Basta ito, gusto kong magkaroon tayo ng kaliwanagan sa utak ninyo. Kayo ba ay, and I'm sure, 101%, nababagalan kayo sa hustisya sa atin dito. Marami itong nangyari sa Indonesia. Sinasabi ko na sa inyo. Ay, Lidimin Canoto declared, no? Hindi malayo yan na mangyari yan kapag ang ating pamahalaan ay magpapakyut pa kayo dyan sa inyong mga pinagagawa. Yung mga corruption yan, just the part of your game, no? Kayong may gawa niyan eh, no? Habang kayo nag-i-enjoy, bali ng makasuhan, basta nakakulimbat na kayo, no? So, binabalaan ko kayo. Itong nangyari ngayon sa ating mga kapatid dito sa mga corrupt na mga gobyerno ng Indonesia, sinisigurado ko sa inyo at itagka ninyo sa bato yan. Hindi malayo na mangyayari yan hanggang katapusan lang ng taon na ito, ha? Dahil ang masasabi ko lang, kung ang QFS ay sinasabi lang, we are waiting for the green signal again para sa ilang kunong sinasabi ng mga quantum financial system, ay Lidimin Canoto declared, putragis na yan, nag-aantay, may inaantay na signal para kung anong nangyari doon sa Indonesia, sinisigurado ko sa inyo, hindi malayo na mangyayari sa mga pinunong mga kurimaw na yan. Ha? At mahal na manong na PBBM, yung mga inutusan mo, potragis na yan. Ay nako, mahilig magpakyut sa usapan. No? Mahilig magpakyut sa usapan. At tila bagat talaga ng mga matataas ang tingin silang mga sarili. Dahil sa inyong mga matataas na title degree, mga kurimaw kayo, ha? Wala na kayo bang nakikita, puro kayo batas. Batas ang mga putragis kayo. Kayo lang naman ang nagsilabag ng mga batas niyo, mga hinayupak kayo. No? Pero kapag mahirap, ang bilis-bilis ng batas na sinasabi niyo, mga putragis kayo. Sinabi ko na sa inyo, dalan grabber, no? Isa pa yan, no? Huwag kayong mag-alala sa mga inaapi. Hindi natutulog ang Diyos sa atin. Tandaan nyo yan. Uulitin ko, ang pinapaminsahe ngayon, binibigyan ang ating pamahalaan hanggang katapusan itong taong ito. Kapag nagpapatuloy kayo dyan sa puro pagpapakyut ninyo dyan, kayong mga nakaupo dyan, lalo na yung mga kunwari, mga malilinis kayo, mga hinayupak kayo, mga putragis kayo, no? Ang kakapal ng mga pagmumuka niyo, mga hinayupak kayo, no? Itaga niyo sa bato yung sinasabi ko, ha? Pati sa linlahi ninyo, sinasabi ko sa inyo, damay sa mga pinagagawa ninyo.
Ha? May inaantay lang ng signal. Baka kala ninyo, si Lidibin, buang-buang lang to. Mga kurimaw kayo, ha? May inaantay lang na signal mga yan. Putragis na yan. Noong mga nakaraang taon, grabe ang ano, 'di ba? Grabe ang protesta laban sa ating pamahalaan, especially to our president, beloved president PBBM. But ang ano ko naman doon is kay PBBM, siya personally sa kanya is nais niya rin ng pagbabago, no? Pero ito mga putragis na mga ibang mga naatasan nito, puro pakyut. Putragis na yan. No? Para sa ating pamahalaan, sinasabi ko na sa inyo, ha? Hanggang katapusan itong taon na ito, kapag putragis na yan, yung mga style yung bulok dyan, kunwari, mga demandahan, magmurahan kayo, mga kunwari lang kayo, ang gagaling nyo magdrama. Na? Putragis na yan. Ha? Sino bang nasiyahan sa mga nangyayari ngayon sa mga Ginoo, no? Huwag kayong mag-alala, no? Ngayon yun lang narinig sa akin to. Binibigyan natin hanggang katapusan itong ating pamahalaan. Kapag hindi pa kayo magtino dyan, hindi malayo na nangyari doon sa Indonesia. Putragis na yun. Just wait. Sandali lang, ha? Hello, good evening. Ay, kamusta? Okay. Ito okay lang. Medyo busy. Nag-FB live ako. Tawag ako sa may konti. Opo. Okay? Oo. Hindi pa. Sige, te, mamaya. Magtawag ako, ha? Kaya naka-FB live ako. Okay. Mga tao yan. Mga tao yan na kumikilos, no? Mga tao yan na kumikilos na palihim, no? Nabubwisit na. Akala nyo walang maraming nabubwisit sa sistema ng justice natin dito. Putragis na yan. Akala nyo, alalahanin nyo, ha? Lahat ng bagay may hangganan. Lahat yan, lalahatin ko na. 4 na elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin, at ng lupa ang siyang kikilos sa atin lahat. At binabalaan ko yung magaling kong followers na spiritual. Ikaw, ha, kapatid, ha, kala mo hindi nakakarating sa lahat sa akin yung banat mo sa akin. Purimaw ka, ha? Ang spiritual wonder boy, ang lolo ko, never yan sumasanib kahit kanino, uy. Dahil ang lolo ko, never yan sasanib na sinasabi nyo na mas mababa sa kanya. Hindi yan sumasanib ang lolo spiritual wonder ko. Pag sure kayo dyan, oy. Ang uuuin nyo. Ito lang sabihin ko. In the final round, no? Huwag kayong mag-alala. Sa ayaw at sa gusto nyo, itong pagmumukha ko, magkita-kita tayo sa final round. Lahat ng nagsabing peki ako, lahat ng nagsabing scammer ako, ha? Don't underestimate the little Simba. Don't put me down. Sinisigurado ko sa inyo yan. I drag you into the hill. Sinasabi ko sa inyo yan. Kaala ninyo, divine government, ha? Mag-praise the Lord, hallelujah tayo, ha? Kaya ngayon pa lang sinasabi ko nga, halimaw na ako. Marami dito, may mga iilan dito, kala nyo hindi ko alam. I am the warrior of God. Pag sure, warrior of God. Tapos pag makita na mag-FB live ako, ay, para ba ang dating, ikaw pa nag-utos sa kapal lang man ang mukha mo. Wala kang kwintang nilalang. Wala kang kwintang sasabihin mo, you are the royal blood, you are the great, you are the warrior. Hindi ka nga marunong tumayo, tumindig para sa katotohanan. Huwag kang mag-claim, oy, pag sure.
Ha? Alalahanin ninyo ang nakalagay sa banal na kasulatan. Ang sino man ang magtagumpay, ang siyang tunay na makakapagkamit ng tunay na reward. Maliwanag dyan, ang sino man ang magtatagumpay at lahat ng pinili ipipilin pa at lahat ng sinala isasalain pa. Ha? At hindi lahat ng nauna or hindi lahat ng nahuhuli. At tama ba yun? May mga nauuna na mahuhuli at may mga nahuhuli na mauuna. Naintindihan niyo ba ako yun? Naintindihan niyo ba ako? Ang nanatiling tapat sa kanilang mga tungkulin ang siyang tunay na makakapagpakamit o magkamit ng tunay na reward. Ha? Pumatong na naman ang September. Uso na naman yung mga release na yan. Itaga niyo sa bato to. Pag sure kayo dyan, walang release, oy. Walang release, pero ngunit subalit datapot, ito na nga eh. Kaya ang abuloy na hinihingi ko sa inyo, para din sa inyo yan eh. No? Hindi naman ho, ano yan. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil alam niya eh. Sabi ko nga, hindi pa tayo nagsasalita. Alam ng Panginoon kung anong kailangan natin. But, nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Pero at this time, at this moment, gusto kong itatak sa utak ninyo, itong ginagawa ng mga putragis na ito ng mga nahilig magpapakyut dyan sa ano nila na kunwari magdemandahan. Kala mo kung sino mga tigre no? Na ididiin talaga yung kapwa niya pero kamukat-mukat. Isa rin din palang kurap. Maliwanag na nga ang mga ebidensya. Ay sus, Ginoo. Di ba? Ganyan ang sistemang bulok dito sa atin sa Pilipinas. Pero huwag kayong mag-alala. Itong taning na binibigay natin, baka magulat kayo. Itaga niyo sa batong sinasabi ko sa inyo, ha? Baka sa taning na binigay ko, magulat kayo. Sila mismo nagpupusasan. Di ba sila mismo ngayon, nagabugbugan halos dyan sa Senado? Magsusuntukan. Itaga niyo sa bato ko o sinasabi ko sa inyo, ha? Ha? Yung taning na binigay natin sa ating mga mahal na mga mambabatas, kapag wala pa ring hustisya, tamang hustisya para sa mga korupsyon na yung mga putragis na yan, abangan nyo to. Kayo mismo ang magdala ng mga pusas para sa kapwa. Kayo mismo ang magpupusasan dyan. Itagaan nyo sa bato itong nasabi ko sa gabing ito, ha? Kasi puro kay papakyut dyan eh. Kunwari, ano ba mga nangyayari sa mga hearing na yan? Mag-hearing kayo dyan lagi, no? Magaling pagdating ng larangan ng politika, no? Mag-fight kayo dyan para ang Duterte team, no, ay makagawa dahil ang yung focus nandyan, no? Pero pag halungkatin ang DPWH, putragis na yan. Sinasabi ko sa inyo kung magkaykay lang DPWH, sus, pregaba lang. Hindi lang naman ngayon ang nakaupo or yung mga kanino bang panahon yung time na naungkat ang tungkol sa DPWH. Pangalanan ko na. Pangalanan na natin. Bakit hindi imbestigahan ang Mark Villar? Bakit hindi imbestigahan din ang mga ganyang mga klaseng tao? Kung DPWH, kasi naging sekretary ng DPWH yan eh. Wala akong sinasabi na siya ay corrupt. Pero, pati yung mga yan imbestigahan. Di ba? Tingnan ko lang. Malamang sa malamang, itong sikat ngayon na naging contractor ng DPWH, malamang sa malamang. Sa totoo lang, mayroong nasa likod sa kanya. Ulitin ko, malamang sa malamang, mayroong nasa likod sa kanya. Baka hindi nyo alam. Baka hindi nyo alam. Baka bukas makalawa, no? Ay, nako, talaga lang naman. Kunwari lang kay DPWH. Ang sabihin nyo, yung iba, kunwari lang mag-ayos ng kalsada, nagtitreasure kayo. Pag sure kayo dyan, oy. Pag sure kayo dyan.
Ang sabihin nyo, kunwari kayo mag-DPWH, kunwari project, sabihin nyo, nagtitreasure kayo. Ha? Alam nyo, itong mga sinasabi ko, pinapaminsahi ito, no? Hanggang katapusan itong taon na ito, may September, October, November, December. September ngayon, October, November, December. Mayroon tayong 3 buwan. Kapag ang ating mahal na pamahalaan, sige pa rin papakyot, ay anak ng tinapa. Yung nangyari sa Indonesia, hindi malayo na mangyari sa atin yan. Diyan sa pamahalaan na yan. May inaantay lang ng signal yan. Kung ang quantum financial system ay nag-aantay ng the green signal again, putragis, yung nangyari dyan sa Indonesia, may inaantay lang na signal yan. May inaantay lang na signal yan. No? Puro kay pa-cute-cute dyan. Okay? Hindi ko pahabain ang ating ngayon, no? Binibigyan kayo ng 3 buwan, ha? Pamahalaan, ultimatum yan. No? Ibinigay na sa inyo lahat. Anong gusto niyo isubo sa inyo? Puro lang naman pagalingan ang nandyan, Nora Marasigan. At itong mga na ito, no? Itong mga magbiber na kasi, ayan na naman yung mga pangako na ayan na. Pero ngunit sa balit na tapwat, may mga mangyayari. May mga pangyayari unexpectedly. Dalawa yan, the negative and the positive. Ang tanong, sino ang makikinabang sa positive na yan? Sino ang unang makikinabang sa positive na yan? May kasabihan, kung anong itinanim, yun ang aanihin mo. No? Kaya sa totoo lang, maraming salamat sa nagbigay ng abuloy at nagpapahabol ng abuloy. Okay? At huwag niyo kalimutan i-share itong mga video natin to reach out our mga brothers and sisters sa mga information. Okay? Kasi yung mga putragis na mga blue beam na yan, kung ano-ano na yan, no? Sabi ko sa inyo, yung napanood niyo sa social media na yung mga cellphone parang naglitawan, parang hinigop yon, no? Ay, hindi malayong mangyari yan. No? Ang kawawa kasi dito yung mga mahirap, yung walang-wala, no? Nathan J. Figueroa. Good evening, magkapatid ba kayo ni Queen Helen? Sa Ate Helen, magkakilala kami. Dahil ipinakilala siya sa akin ni Kuya Rene. Ano bang nito? Yung taga-Taytay, si Tatay Rene, no? Hindi kami magkapatid ni Ate Helen Abdul Rajak, no? Hindi kami magkapatid, no? Pangit naman pakinggan, no? Sinabi ko na yan, hindi kami magkapatid eh. Pero kung totoosin, isa lang naman kasi pinagmulan nating lahat eh. Bakit yun po na itanong kung magkapatid ba kami ni Ate Helen? Kilala ko sa Ate Helen at kahit kailan hindi ako tumatawag dyan ng Queen kay Ate Helen. No, marami nga nagsabi sa akin, bakit ko pa tinatawag na ate yan? In due respect naman, kahit papaano, kahit ano pang nagawa niya dyan sa ibang tao, ate pa rin dahil bilang nataguri ang Pilipino, ay tradisyon natin yan bilang respeto sa mga nakakatanda sa atin. Kaya nag-aate pa rin ako dyan, but I never call her as a queen, no? Pwera na lang kung mag-attend o kung sumali siya ng beauty pageant or sasali siya sa mga ibang competition para maging queen, at kung halimbawa magiging sasali siya ng beauty pageant at magiging siya, Miss Universe siya, or siya yung natanghal na queen of ganito, tatawagin ko siyang queen, no? So, hindi ko po siya, pero kilala ko po siya Ate Helen, okay? Sabi ko naman sa inyo, si Ate Helen naman kasi, in fairness naman, ito lang naman ang sasabihin ko sa inyo, gumanap si Ate Helen Abdul Rajak. Pero ngunit subalit na tapwat, nalasing lang yan, babae na yan. Nalasing yan si ate, no? Kasi, bakit ko nasabi nalasing? Bakit na sinabi kong overdose siya?
Kapag nagbanggit ka na tila ba na sa iyo ang buong mundo, anak ka ng tinapa. Nakalagay sa banal na kasulatan, ang sino man ang naghahangad na mapa sa kanya ang buong mundo, wala sa kanyang Diyos Ama. Okay? Maliwanag ang batas ng Diyos. Maliwanag nakalagay sa sitas ng Biblia eh. Hindi natin maring labagin yan. At katulad ng sinasabi ko, wala naman pag-aari ang tao sa mundo kung tutuusin. Lalo na ang ginto't pilak because nakalagay sa Bible, the gold and the silver is mine, sabi ng Panginoong Diyos. So to make the story short, actually ang binigay lang sa atin dito sa mundo, kapamahalaan, the management. Pero ngunit subalit datapot, yan ang inabuso ng tao. Okay? So dapat maintindihan nyo yan. Okay? So hello nga pala kay Idna Tongpalan, no? Puri na nagsugay ni mga sinugo. Okay. Amen. Kay Oscar Danti, good evening, Miss Lidimin. Puri na nagsugod din mga sinugo watching from Palayan City. Kay kapatid na Gina Navales Baguhin Kabagay. Kumusta kay ni Apo 106 at saka kay Ate Maria? No? Kay Princess Joy Abundo. Kay Gina Meno. Kay Chris Malindi Ramirez. Gandang gabi, ma'am. No? Puri na nagsugod din mga sinugo kay Nora Marasigan. Kay Chitlin Galera. Kay Nino pa, kay Priscilla Cividal, ayan, kay Eliseo or Austria, no? At saka kay Ju Villasor, ayan, kay Ate Meli Jacosalim, kay Roth Binata, kay Feli Golom, kay Mel Lozano Batista, puri na nagsugo, hindi mga sinugo, kay Mali Cheryl, kay Anisita Gakutan, kay Leonora Urbino, ayan, kay Hiniruso Alisuso is watching. Thank you so much. Kay Ate Thalits, thank you so much. Kay Maricel Intor. Kay Rosita Mendoza, good evening. Puri na nagsugo, hindi ang mga sinugo. Kay Jimalin Balangatan. Kay Carmen Toble at sa iba pa. Okay? So, alam niyo ba mga mahal kong kapatid? Itong mga pangyayari sa atin, no? Hello kay kapatid kay Jovelyn, no? Ay siya nga pala, before I forgot, abangan nyo to ha, kung ang ABS-CBN ay napasara yan, no, pinasara ni Pangulong Duterte, ito na. Meron isang telecommunication na magugulat na lang itong mga kurimaw na ito. Bigla yan magsara at meron talagang magpasaran yan. Hindi nila alam kung sino ang magpasara sa. Abangan nyo tong sinasabi ko sa inyo. Abangan nyo to. And due respect sa mga kapatid kong mga Iglesia ni Cristo. Dahil marami akong kaibigan na Iglesia ni Cristo. No? Actually, kung tutusin, marami ang siper lang ang bunganga. No? Pero yung mga unti-unti nang lumalabas ngayon, kahit anong tago nyo dyan, lalabas at lalabas ang katotohanan dyan. Actually, not only the Iglesia ni Cristo. Kaya nga doon sa ating ipinamimensahe tungkol sa diborsyo, no? Ay yung mga batas, nandiyan ang mga bersikulo para itong mga may mga problema sa kanilang mga dating mga karelasyon, kasal man o hindi, ay ayusin ninyo, no? Ay ayusin nyo, lalo na yung mga kasal talaga sa kanilang mga asawa, ayusin yung mga sarili ninyo, no? Ayusin ninyo. Kasi may binigay naman na batas ng Diyos pagdating dyan sa diborsyo. Ano ba pagkakaintindi ng diborsyo? Ayan, napunta na tuloy tayo sa diborsyo. At pagdating naman po dito, no, hinihingan nyo kasi ako ng opinion, no. Kapatid ng Juvelin, no, may mga iilan, member yata ito ng Alpha Omega, no, dito sa mga medyo nangyayari ngayon sa organisasyon na yan. Ang masabi ko lang is ganito. Katulad ng sinasabi ko, sana ano to, no? Sana makaabot kay kapatid na Kitty VTM, no? Sana makarating sa kanya yung mensahe tungkol sa diborsyo. Ako hindi ako nakikialam ng buhay na may buhay. Banal na espiritu yan ang nagdikta. That is not my own understanding. No? Yan ay pinamiminsahe, no? Sana makarating kay kuya ito. Ano man ang kasi ang nangyari kasi diyan, no?
Ay bago naman kasi nagkaroon ng kaguluhan sa ibang tao, syempre sa loob mo na ng family yan. So, yung ibang tao, mapagsamantala, kaya yung iba, ginatungan na. No? So, to make the story short, dalangin ko pa rin, kahit itong mga ibang organisasyon, no, ay ano man ang mga sigalot ninyo may ayos kayo or dumating ang point na magkapatawaran ang bawat isa. Pero, ngunit, subalit, datapwat, iipikto pa yan. Pero pag maabutan kayo, anak ng tinapa, lahatin ko na, pag maabutan kayo ng tunay na implementation, ako na nagsasabi, no? Personally, hindi uubra sa akin yan. Na baka sabihin ng iba na, Lidimin, nakausap naman kita. Lidimin, nagbigay kami ng abuloy sa'yo Lidimin, ganito, ganyan. Tapos, naabutan ka, hindi ka nagbago. Ay, nako, sinasabi ko sa inyo. Kaya ako, sumusunod lang ako kung ano ang nakasaad sa iniwan sa akin that infinite instruction. If we are talking about the infinite instruction, it's not all about the money matter, it's not all about the material things, but also in the physical. Dahil itong ginagawa natin is physical, no, material, and spiritual. Okay? So, ganun yon. Sana maintindihan niyo yan, no? Hello kay Madam Maricel Intor, no? Kaya mga mahal kong kapatid, iparating nyo ito yung sinabi ko hanggang ito lang katapusan ng taon kapag ang ating pamahalaan, no, ay patuloy sa pagpapakyut. Yung nangyari dyan sa Indonesia, na nilusod nilang ano yun, nako dudong, baka maulit ang higit pa sa People's Power, no? People's Power 1 at People's Power 2, no? Baka mas matindi pa ang mangyayari. Maramdaman ninyo ang ngit-ngit ng ating mga kapatid, no? Kapag ang tao, no? Pag mahirap, ang dali-daliin ng mahusgahan, pero itong mga putragis na yan, sus! Katakot-takot pa ng mga ano yan, katakot-takot pa ng mga usapin yan, pero nandyan ang ebidensya, no? Sabi, dapat daw firing squad. Ang dapat sa inyo, ilibing kayo ng buhay, hindi firing squad. Alam niyo kung bakit ko nasabi na dapat sa inyo ilibing ng buhay? Para maramdaman ninyo na yung mga marami kayong pinagkaitan ng mga buhay na dapat pa ay mabuhay. No? Kasi yung firing squad na yan, kung tatanungin, mas mabuti na ilibing kayo ng buhay. Dahil itong mga mahirap, no, na pinagkakaitan ninyo, lalo ng hustisya, no, may mga hininga pa yan, pero pakiramdam ng mga patay na, kaya yung iba, nagpapakamatay na lang. Yung iba, kung ano pinagagawa sa buhay, kaya dapat sa inyo, hindi firing squad. Ilibing kayo ng buhay, mga hinayupak kayo. Ilibing kayo ng buhay ba? Hanggat maaari, abutin ng 70 feet or 100 feet, dyan, doon kayo lagay, tapos saka kayo tabunan. Dapat ganun. Huwag na yung firing squad. Para maramdaman ninyo ba na ganito palang pakiramdam na buhay ka pa, no? Kung paano maramdaman na katulad ng mga ginagawa ninyo ngayon. Tama hindi? Saan ang gusto ninyo? Kung kayo ang tatanungin ko, sige nga, alin ang mas maganda gagawin sa mga yan? Huwag tayong mag-isit aside nyo mo ng mga pagiging banal. Nasasabihin, wala tayong karapatan na mag-ano ng buhay ng tao. Kung ako lang ba, kung halimbawa lang ba, no? Alin ang mas magandang gagawin sa mga putragis na kurakot na yan? Yung ipa-firing squad o ilibing natin ng buhay? Alin ang mas maganda doon sa inyo? Sige. No? Letter A, i-firing squad. Letter B, ilibing ng buhay. Sige. Alin ang mas maganda doon? Di ba?
mag-comment kayo. No, yun lang naman eh. A or B lang naman yun eh. Di ba? Sus, ano kayang maramdaman ninyo na habang nandoon kayo sa 100 feet or masyado nang malalim, kahit 50 feet lang. No? Lagay kayo doon, no? Tapos unti-unti kayong tabunan, ay po, tragis na yan. No? Mas maganda yung ganun. No? Para maramdaman ninyo ba kung papaano yung mga inalisan ninyo ng karapatan para mabuhay ng maayos. Di ba? Kasi yung firing squad, parang ano lang yun eh, no? Para maramdaman din nila. Di ba? Dapat ganun ang gagawin natin sa kanila. Ilibing natin sila ng buhay. Na? Mga kapatid, ipag-pray nyo lang. No? Lahat sabi ko sa inyo, hindi biro itong ano natin, no? Yung itong sinasabi ko sa inyo, no? At mababalitaan nyo to eh. Diyan sa Malacanang, may pakakawalan tayong isang kwarto dyan. Hindi pa ito forbidden room. Meron tayong pakakawalan ng isang kwarto dyan na kung saan magwawala ang mga espiritu dyan. Lahat ng mga espiritual, na yung mga espiritu dyan, no? Ay yan lang din naman ang mga nilalang na dahil sa kayamanan at kasakiman ng kapangyarihan ay inalagay sila dyan. Bagamat ayaw nila, pero may mga mas matataas sa kanila ng posisyon na sila ang nilagay dyan. So may pakakawalan tayo ng mga espiritu dyan para ito ay gagalaw dyan sa Malacanang or Mulacanang. Okay? Nako, ano kayang gagawin ng mga espiritu na ito? At sinisigurado ko sa inyo, kahit magpausok kayo dyan, kahit magdala kayo ng mga magagaling na espiritual para umalis ang mga espiritu dyan, ay Lidimin Canuto declared, ako ang mag-uutos sa kanila dahil ako ang magpapakawala sa kwarto na yan. Tingnan ko lang. Ang yayabang nyo talaga. Sasabihin nyo ako, mayabang ako, mga putragis kayo, kayong mga mayayabang. Actually, kung tutuusin, malalaman nyo to. Walang katahimikan ang Malacanang. Kung sa ibinigay natin sa kanila hanggang itong katapusan ng taon, ay puro pa rin kayong pagpapakyut. Sabi ko nga sa inyo, kahit magdala kayo ng mga magagaling na spiritual dyan, hindi niyo mapapaalis yung mga espiritu na nandyan. Ako na nagsasabi sa inyo. Hanggat hindi natin manduan ang mga yan, stop, look, and listen. Abangan nyo to. Marami nagsasabi sa akin, Didimin, about sa spiritual wonder boy, wala akong pakialam sa spiritual wonder boy nyo. Wala akong ibang kinikilalang spiritual wonder boy kundi ang lolo ko. Sino ang lolo ko? Sabi ko nga sa inyo, maging kay Dr. Jose Rizal, ang lolo ko ang nasa likod ni Dr. Jose Rizal. Yung sinasabi ninyo na sila Richard ang may ari ng federal, no! Ang lolo ko pa rin ang nasa likod sa kanila. Ang mga yan ay binigyan lamang ng authority, mga Rockefeller, pati nga mga business tycoon natin dito eh. Ang nangyari kasi sa mga pinagkatiwalaan, ang nangyari kasi sa kanila,
mga nalasing sa kanilang mga posisyon, no? Mga nakalimot ang mga putragis. At halos sa kanila ay nag-abuso. The lawmaker is the lawbreaker. Huwag kayong magagalit sa akin, mga kapatid na mga Rizalista. Ngayon, tahasan kong sasabihin sa inyo, kahit si Dr. Jose Rizal na sinasabi niyong kinikilala ninyong Diyos, ang lolo ko ang nasa likod niyan. Kaya nga sabi niya, di ba, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makakarating sa paroroonan. Bigyan ko kayo bigyan ko kayo ng tip. Bakit si Dr. Jose Rizal ba naging negosyante? Dr. Jose Rizal is one of the part of my lolo as implementing bodies. Bunkad dyan. Ay isa pa rin siyang part of the implementing bodies. Lolo Taglion, Aguila, Toothpick, Ligaya, Dato Malino, Tupas, Tiago, at iba pa. Mga banggiitan, mga kilalang mga legendary na mga may mga kapangyarihan. Ang lolo ko ang nasa likod nila. One of the top secret lock secrecy. Kaya nila narinig, no? Yan ang totoo niyan. Kaya nga sinabi ni Dr. Jose Rizal, ang kabataan ay pag-asa ng bayan dahil yan, lipat-lipat yan, successor by successor yan. At itong mga pagiging successor, marami ang nagkamali dyan. Bakit? Maraming napag-iwanan ang lolo ko, ang mga putragis, ang daming asawa, at yung mga mag-asawa nila, yung mga asawa nila, yung mga anak-anak nila diyan, nag-aaway dahil sa kapangyarihan. Kaya ang programa na piste. Itong nasa ating pamahalaan, sinasabi ko sa inyo tandaan yung sinasabi ko. No? Makarating ito sa inyo hanggang katapusan ng kailang at saka ito nagpakilalang Jesus Christ. US, September ngayon. Let's shake it and let's see who is rattle and roll. Wala siya na wala leka na lafoda. Yal sisira ka na poka na lafoda. Dahil siya na wudok ko. Yun na wudok ko na lafra. Dahil siya na pora lafoda. Idat sinza. Iwan ko sa inyo. Sige, malait pa kayo. Ano pa kayo sa akin? No? Hindi natutulog ang nagsugo sa akin. May nagtanong, Lidimin, sino nagsugo sa iyo? Ang Diyos ng kaliwanagan. Naalala ko yung isang matanda, may nalaman pa daw kung Diyos ng kaliwanagan. Natural, kay may Diyos ng kadiliman. Umayos kayo. Okay? September ngayon, ipanalangin ninyo, no? Dahil maraming mangyayari, pero ganun pa man, ganun talagang buhay. May negative, may positive. Huwag niyong kalimutan lagi ang manalangin, no? Sa lahat ng mga kapatid na, actually, itong Abuloy, no? Ito ay, hindi to sa mga ID. Meron tayong ginagawa, no? Gracias. Kunti na lang, no? Kaya wag kayong magsawa. Hindi nga kayo, yung iba nga, gumastos daw ng milyon. Ay, nako, nakakasawang pakinggan. Samantalang ako, abuloy na nga, yun, no? At, antayin niyo ako dyan sa Metro Manila. Inantay ko na lang yung isa, okay? Kalma lang kayo, okay? Kalma! Aanin niyo yung mga kayamanan na pinag-uusapan ninyo kung wala naman tayong kapayapaan, no? Kaya, kalma lang kayo. Okay? Kalma lang kayo, mga inday, mga dudong. No? Kaya, sa gabing ito, maraming salamat sa inyo at ako rin naman pinapanalangin ko kayo, no? Ano man inyong mga hanap buhay, yung mga no? Huwag kayong mag-alala, hindi ako pastura. Okay? Sinasabi ko lang yung totoo. So, hindi ko na ito patatagalin.
Have a blessed divine hope, everyone. At please kindly share this video. Okay? So, magandang gabi po sa inyong lahat. Actually, sinisipon ako. Actually, I'm not feeling well. Because na-over sa trabaho. Alam niyo yun. Dami kong ginagawa. Excuse. Ay, Diyos ko. Ang dami kong ginagawa. Okay? So, maraming salamat po sa inyong lahat.